Umiinit ang usapan hindi lang sa confirmation of charges hearing ni Rodrigo Duterte sa ICC, kundi pati sa mga taong nasa likod niya, ang kanyang defense team. Habang tinatalakay ng mga hukom kung may sapat na ebidensya para isalang sa full trial ang dating Pangulo kaugnay ng kasong crimes against humanity dahil sa madugong war on drugs, ibang eksena naman ang napansin ng netizens. Sa gitna ng seryosong pagdinig, biglang nag-viral ang isang miyembro ng depensa, si Nicolas Russo. Sa video na ibinahagi ni SIL Gailmer, makikitang kalmado at propesyonal ang abogado, pero para sa maraming Pilipino, may dagdag na, dating, na agad na pag-usapan online. Caption pa nga, "Bring him home both," sabay banat ng komento ang netizens na tila ba isasabay pa uwi ng Davao si attorney. Habang ang kampo ng prosekusyon, sa pangunguna ni Mame Niang, ay iginiit na libu-libong sibilyan, kabilang ang mga bata, ang nasawi sa kampanya kontra droga at dapat managot ang nasa kapangyarihan, tuloy naman ang suporta ng mga loyalista ni Duterte. Si Duterte, 80 anyos, ay nahaharap sa alegasyong sangkot siya sa hindi bababa sa 76 na pagpatay at 3 bilang ng crimes against humanity bilang indirect co-perpetrator. Giit niya, inosente siya at hindi niya kinikilala ang kapangyarihan ng ICC matapos umatras ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Hindi rin siya dumalo sa unang araw ng pagdinig, sinabing siya ay matanda, pagod at marupok na ang kalusugan, ngunit ayon sa korte, siya ay fit to participate. Kasama ni Russo sa defense team sina Dov Jacobs, Havnit Sethi, Alexander Desevedavi, David Rencotti, Sandrine De Sena, Kaylin Chen, sa ilalim ng pamumuno ni Nicholas Kaufman. Ngunit sa kabila ng bigat ng kasong kinakaharap ng unang Asian former head of state na na-indict ng ICC, hindi napigilan ng social media ang magpatawa at magbigay kulay sa gitna ng tensyon. Samantala, sa labas ng korte, nagprotesta ang mga pamilya ng mga biktima ng drug war, nananawagan ng hustisya. Sa loob naman ng bansa, nananatiling hati ang opinyon, may nagsasabing ito ay pananagutan, may nagsasabing ito ay politika. Sa huli, ang desisyon ng ICC kung itutuloy sa full trial ang kaso ang magtatakda ng susunod na yugto ng makasaysayang laban na ito. Ngunit sa ngayon, malinaw, hindi lang si Duterte ang sinusubaybayan ng publiko, pati ang mga taong handang ipaglaban siya hanggang dulo.